Good evening po sa ating lahat. Ayan, oras na naman po para tayo ay magpuri, makinig ng salita ng Diyos ngayong gabing ito. At hinihiling ko nga po na sa bawat isang nandirito na tumayo tayong lahat at awitin po natin yung kantang How Great is Our God. At i-declare natin ang greatness ni Lord sa gabing ito. Hallelujah. The splendor of the King, love and majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in and darkness tries to hide, the trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our and all will sing how great is our God. Age to age is stand, and time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Sing how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. How great, hallelujah, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Come on, let us sing Jesus' name above all names. You're the name above all names. You are worthy, Lord. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great
is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. Minsan pa nga, hallelujah, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. Yes, Lord, hallelujah. Truly, Lord, that you are great, Lord, hallelujah. Lord, sa gabing ito, Panginoon, we lift your holy name on high, Lord God. We glorify your name, Panginoon, hallelujah. And we lift your holy name, Panginoon, hallelujah. Lord, we thank you, Lord, for this moment that you have given to us, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, dahil binigay niyo na naman tong opportunity, Lord God, upang sa ganun magsama-sama kami, Panginoon, upang makinig ng inyong mga salita, Lord God, at upang purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Sa oras na to, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyong harapan, Lord God. At sinusuko po namin ang lahat, Panginoon. Nais po naming magpalinis sa inyo, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso't isipan, O Lord. Gawin niyo po kaming banal, Panginoon, sa inyong harapan, Panginoon. At tulungan niyo po kaming alisin ang mga dapat alisin, Panginoon. Lord, maraming salamat, O Lord, sa oras na to, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, dahil ginabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pagpunta rito, Lord God. At maraming salamat din po, O Lord, dahil binigyan niyo na naman po kami ng time, Panginoon, lalong-lalo na po sa mga nanonood online, Lord God. We thank you, Lord, for this opportunity, Lord God. I know and I believe, Panginoon, na meron ka pong mensahe sa gabing ito, Lord God. Hallelujah. Kaya nga, O Lord, itinataas po namin ang gawain ito, Panginoon. At itinataas po namin ang magmemensahe sa gabing ito, Lord God. Help him, Panginoon. Itago niyo po siya sa kanyang kahinaan, Panginoon. At naway ang inyong kadakilan lamang po ang makita ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan niyo rin po ang mga makikinig sa gabing ito, Panginoon. Nandito man po, Panginoon, or nasa live, Panginoon, nanonood sa live, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maintindihan ang inyong mensahe sa gabing ito, Lord God. Ipaunawa niyo po sa amin ng maayos, Panginoon, ang inyong mensahe, Lord God. At tulungan niyo rin po kami na isa pamuhay, Panginoon, ang lahat ng matututunan namin ngayong gabing ito, Panginoon. Lord, patuloy ka pong mangusap sa bawat sa amin, Panginoon. Patuloy ka pong manguna sa gawain ito, Lord God. At ibinibigay na po namin sa inyo ang lahat ng papurit pagsamba, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon. Ito pang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Okay, praise the Lord. Purihin pong Panginoon sa pong mapagpalang gabi muli sa ating lahat. At dadako na naman po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago yan, akin pong binabati ang mga kapatid nating nakikiisa sa atin. Ngayong gabi ito, sa lahat po ng miyembro ng ating AFB Bani. God bless po at hope you follow us with your Bible. Buksan po ninyo at mag-aaral po tayo at lalo tayong mapalapit sa Diyos, mapatatag sa Diyos habang dumarami ang kaalaman natin sa kanyang mga salita. At thank you rin po, kasama natin ngayong gabi si Pastor Floro Barnacha ng AFB Alcala. Ganon din po si Pastor Badungan, Matthew Badungan. Salamat po sa inyo pong pagdalo sa ating online
Kaya purihin po ang Panginoon. Pero bago ko po ibigay ang salita ng Panginoon, parang nililid ako ng Panginoon na umawit, kahit hindi po ako magaling umawit. Pero nais kong magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng awit, related po sa ating mensahe, isa pong lumang kanta na nauso po noong mga 1980s and 90s. Ang title po ay Until You Know the Love of God. At okay, nais ko pong awitin yung awiting yun. If you could own all the world and its money, build a castle tall enough to reach the skies above. If you could own everything, yet there's to know about life gains, then you know nothing until you know the love of God. Until you know the loving hand that reaches down the fallen man and lift him up from out of sin where he has trod. Until you know just how it feels to know that God so real, then you know nothing until you know the love of God. If in your lifetime you could meet everybody, and you could call every name from A to Z, but if you not come face to face with Jesus and His saving grace, then you know nothing until you know the love of God. Until you know the loving hands that reaches down the fallen man and lift him up from out of sin where he has trod. Until you know just how it feels to know that God so real, then you know nothing until you know the love of God. Amen. Hanggat hindi mo po nakikilala ng lubusan ng ating Panginoon, you don't know nothing. So let us learn from the Word of God and let us know more about our God. Okay, nais ko pong buksan natin ang ating mga Biblia sa Pilipos chapter 3. Nandun pa rin po tayo sa chapter 3. We are studying in this section, in this chapter, about the spiritual mind. And as a review, we introduced to you this book of Philippians. At nakita natin dito si Apostle Paul presented it. One, he presented himself as an accountant in verse 1 to 11. And chapter 3, verse 12 to 17, he presented himself as an example of an athlete. And from 18 to the last verse, makikita natin Apostle Paul as an alien.
At as an auditor, as an accountant, he has the right values. And as a athlete, he has the right vigor. And as an alien, he has the right vision. Ginamit niya po yung tatlong verb na sinabi doon, I count, I press, and I look. And we're discussing yung mga unang verses. Ibe-verse by verse po natin ang chapter 3 para lalo nating maintindihan itong tinatawag na spiritual mind. Paano ba magkaroon ng kaisipang spiritual? Okay? Yung pagtingin sa mga bagay sa mundong ito sa pananaw o paningin ng Diyos. Okay? So last Wednesday, we discussed yung exhortation from verse 1 to 3, kung saan pinagsabihan, binigyan ng babala ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Pilipos against the dogs, ngay, tinawag niyang aso, evil workers, mga ano pang pinagtatawag niya doon, tinawag niya silang mga anong tawag niya sa kanila? He called them as tinawag niya silang mga aso, tinawag niya silang mga dogs, evil workers, and the concession. So itong mga pagtawag niya sa kanya, and we explained that last Wednesday, and nakita natin that it is the work of righteousness is on the flesh. Now we continue sa verse 4 to 6, yung paring work righteousness o self-righteousness. Okay. Kung noon ay yung exhortation ng ating pinag-aralan, now titignan naman natin the example. The exhortation last Wednesday. Now the example. Alam na ni Apostol Pablo, personally, yung kawalang saysay, yung para matkamtan ang kaligtasan sa pamamagitan ng good works. Wala pong saysay yung mga mabuting gawa dahil hindi po na niya maa-attend ang kaligtasan by achieving this. Walang saysay po yung mga mabuting gawa hanggat hindi niya po talaga nakikilala si Kristo sa kanyang buhay. At alam natin sa Apostol Pablo as a young student, bilang isang estudyante, siya po ay umupo at nag-aral sa paanan ni Gamaliel, the great rabbi, the great teacher of the law. At ang kanyang career, ang kanyang vocation as a Jewish religious leader ay talagang kahanga-hanga. Kahanga-hanga po. Pero makikita natin dito sa ating pag-aaral, mga pag-aaralan, that yet Paul give it all up. Ibinigay niya po lahat to become naging hated member of the Christian sect. Siya po ay kinagalitan, isang miyembro na kinagagalitan at isa pong mangangaral, preacher ng gospel na talagang pinersecute. At dito natin makikita sa section na ito from verse 4 to 6 in this intensely autobiographical section, Paul examined his life. Dito makikita natin that Apostle Paul, as an example, he became an auditor who opened the book to see what wealth he has. Parang isang auditor na binuksan niya ang kanyang aklat at tinignan niya kung ano ang kanyang kayamanan. At nadiskubre niya na he is bankrupt. Nakita niya na bangkarote siya ng kanyang buklan ang aklat. Bakit? Makikita natin, pag-aralan natin. Ito, binuksan niya, in-evaluate niya. We have studied yung account dito ay from the two different Greek word na magkapareho yung ibig sabihin. To assist or to evaluate. Now, tignan natin. Binuksan na Apostol Pablo at nakita niya. Basahin natin ang chapter 3 ng Philippians, verse 4 to 6. Though for myself, I have, sabi niya rito, I have, if any other man consider that he has or seem to have reason to rely on the flesh and to his physical and outward advantages, I have still mine. Okay, basahin natin sa Tagalog, sa magandang balita. Okay, itagalog natin. O, sa Pilipos.
Sundan niyo po ako, mga kapatid na nanonood. Sabi niya rito sa verse 4 and 6. Sabi niya, 4 to 6. Okay. Sabi niya rito, okay, 4, chapter 3. Kung sabagay mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin, kung iniisip ni naman na may katwiran silang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa 8 araw, mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan, ang pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sigasig, sa aking pagsunod, inuusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Purihin pong Panginoon. Ito yung kanya, yung nakita niya. Yung kanyang wealth. Nakita niya yung kanyang spiritual achievements. Nakita niya yung kanyang mga religious achievement, I should say. Now, unahin natin, what is the relationship of Apostle Paul to the nation? He was born, sabi niya rito, he was born a pure Hebrew family. Into a pure Hebrew family. And entered to the covenantal relationship when he was circumcised. So totoo, sabi niya, ako ay pinanganak na purong Hudyo. Hebrew. Hindi ako proselyte, hindi ako mistiso. Ako ay nagkaroon ng covenantal relationship as a Jew because I was circumcised. And he was, sabi niya ito, he was from the tribe of Benjamin, one of the favorite son of Jacob. Sino yung isang favorite son ni Jacob? Si Benjamin at saka si Joseph. Mga contestant natin sa Bible survey, mag-review na kayo. Okay, sinong dalawang paborito ni Jacob? Si Joseph at saka si Benjamin. At saan nanggaling sa Apostle Paul? From the tribe of Benjamin. Okay. Okay, so makikita natin na saan ba ng Israel king came, the first Israel king came from the tribe of Benjamin. Ganito kadakila, ganito yung legacy at talagang mataas din yung kalagayan ng tribe ng Benjamin. Bakit? Dito nanggaling yung unang hari ng Israel, si King Saul. Okay. And this little tribe was faithful to David during the rebellion under Absalom. Alam niyo po, nung magrebelde si Absalom kaysa kanyang amang si David, dahil gusto niyang agawin yung trono kay David, isa pong matapat na tribo at sumuporta at naging loyal kay David ay yung pong tribo ni Benjamin. So dito nanggaling si Apostle Paul. Kung titignan natin, ay sabi niya, Paul's human heritage was something to be proud of when measured by standard of this world. He passed with flying colors. Kahanga-hanga ang kanyang background ni Apostle Paul. Okay. In relationship to the law, yun yung pagkatao niya, kung ano ang rasa niya, ang kanyang relasyon sa batas, sa law. As touching of the law, Pharisee. At touching to the righteousness, which is the law, blameless. Sabi ng 5 to 6. Maliwanag doon, sabi niya, ako ay Pariseo kung tungkol sa batas. Maliwanag po yung sinabi niya rito, siya mismong nagsabi. Sabi niya, sa verse 4, sabi niya, okay, 5, tinuli ako sa 8 araw mula sa aking isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan, sabi niya rito, ang pag-usapan, ako'y Pariseo. Ano bang Pariseo? Tagapagturo ng Jewish law, ng batas. At sabi niya rito, at sa sigasig sa aking pagsunod, inusig ko ang iglesia. Okay, so makikita natin yung katapatan niya, yung depensa niya. So makikita natin dito, in Paul's, sa noong panahon, di ba, pag Pariseo kasi, to the Jews, in Paul's day, Pharisee had reached the summit of religious expectation, the highest ideal of
a Jew could ever hope to attain. Alam nyo ba kung magiging Pariseo ka pang isang Hudyo? Ito na yung pinakamataas na gustong marating ng isang Hudyo, to become a Pharisee, to become a teacher of the law during his time. Kaya, if you're a Pharisee, para bang nasasami ka, taluktok ka ng iyong pangarap na natupad. Tugatog ng iyong tagumpay bilang isang Hudyo pag ikaw ay naging Pharisee. And Apostle Paul become a Pharisee. At sabi niya, measured by righteousness of the law, sabi niya, I was blameless. He kept the law in tradition perfectly. Talagang sinusunod niya yung batas at tradisyon. All the Jewish ceremonial law and all the Jewish tradition, sinusunod niya perfectly. Sabi niya, blameless. Talagang maingat niya itong sinusunod, maingat niya itong ginagawa. Now, kung titignan naman natin yung whole relationship with the Israel enemies, sabi niya rito, Paul defended his Orthodox faith by persecuting Christian. Na-persecute siya. Talagang nagpahirap. Sabi, pinahirapan ko ang iglesia. Yung iglesia rito, na sinasabi niya, yung mga Kristiyano. Pinahirapan niya. Actually, isa po siya sa mga nagbigay ng approval nung patayin yung unang Kristiyanong martir. And who is the first Christian martyr? Stephen. Di po ba? Isa po, si Apostol Pablo, sa nagbigay ng approval nung si Esteban, mga kapatid. He assisted at the stoning of Stephen and he led the attack against the church. Alam niyo po ba na si Pablo ay very zealous sa pag-persecute niya sa mga Kristiyano? Bakit? Ang tingin niya sa mga Kristiyano noon, ito ay mga cults, ito ay mga kontra sa Jewish, sa Judaismo, kaya kinakalaban niya ang mga ito. Pero nagbago ang lahat. Purihin po ang Panginoon. Nagbago po ang lahat. Si Saul na taga Tarsus, which is Apostle Paul, ay nabago po ang lahat. One day, ay habang patungo siya sa Tarsus, on the way to Damascus, anong nangyari? Di po ba? After all the achievements, pero nung on the way to Damascus, he met the Lord. He met the Lord Jesus Christ. Kung babasahin mo yung nasa Acts chapter 9, makikita mo doon that personally, Apostle Paul meet the Lord. At sabi niya doon, Saul, Saul, bakit mo ako pinapahirapan? Nagtanong si Saul, sino ka po na aking pinapahirapan? I am Jesus Christ, whom you are persecuting. Purihin pong Panginoon. So, pinipersecute niya yung mga Kristiyano, pero actually, ang talagang nasasaktan ay ang ating Panginoong Kristo. What this encouragement that we have, that when we are persecuted, that when we are in trouble, God is with us. Amen. Amen. Nararamdaman niya. Kaya nga yung lesson natin nung nakaraang Sunday, I know your suffering. I know your persecution. Sabi niya doon. Ganon din po dito. Maliwanag po yung sinasabi rito, mga kapatid. So makikita natin na very zealous siya. Pero on that day, he saw himself as compared to Jesus Christ. It was then that he changed his evaluation in values and abandoned the work righteousness or self-righteousness because nakita niya yung righteousness ni Jesus is perfect. Purihin po ang Panginoon. Amen? In compare to his righteousness, nothing. Kaya makikita natin na yun po yung kanyang nakita na bankrupt po siya. So let us go. Sabi niya, self-righteousness, my self-righteousness, my work righteousness, my achievements in my religious achievements, and all the things ay walang kabuluhan pag ikukumpara sa kadakilaan at katuwiran ni Jesucristo. Then, by this, we will go to verse 7 to 11. The faith,
righteousness. Na-discuss natin yung work righteousness. We have the exhortation and the example. Now let us go to the faith righteousness. When Paul trusted Jesus Christ, he became a child of God. And he realized na walang saysay, how futile were his good works, and how sinful were his claim of righteousness. Nung mamit niya, nung magtiwala siya kay Kristo, alam niyo po, nakita niya na yung kanya palang, kanyang kawalang saysay ng kanyang mga mabubuting gawa, yung kanyang mga religious achievements, yung kanyang reputation, wala palang kabuluhan ito. At kung gaano siya kamakasalanan sa pag-claim niya na siya'y blameless, na siya'y righteous. Talagang nakita niya ito. At ang napakagandang balita, the transaction took place. Paul lost some things, but he gained much more than he lost. Napakagandang transaction. Maraming nawala kay Apostle Paul, pero mas maraming naidagdag sa nawala sa kanya. Purihin po ang Panginoon. Ano yung mga nawala kay Apostle Paul? Paul loses whatever he gains to him personally apart from God. Yung kanyang lahat ng nakamit niya sa buhay nang malayo pa siya sa Diyos, ito ay nawala niya. His great reputation as a scholar in Acts chapter 20 verse 24 and a religious leader, ito yung mga tinalikuran niya. His Jewish heritage and achievement, ito po ay napakahalaga sa kanya. All these things were valuable to him and he can profit from them. Marami siyang advantage dito. Bilang isang scholar, bilang isang religious leader, bilang mayroong Jewish heritage and achievements, profit sa kanya ito. Pero, anong sinabi niya? Sabi niya, ay winala niya ito. At dahil nawala ito, his many friends who admired his zealousness ay lumayo rin sa kanya. At ang mga iba ay naging kaaway niya. Why? Because of his faith to the Lord. This treasure ay nagbigay ng kaluwalhatian sa kanya personally, but they did not bring glory to God. They were gain to Him only. Yung kanyang mga achievements, hindi nagbigay ito ng kapurihan sa Panginoon. Yung self-righteousness niya, hindi nagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, kundi para sa kanya lamang, at kailanman ay hindi na please, hindi naluwalhati ang Diyos sa kanyang mga ginagawa, because it is self-righteousness. Pero hindi ibig sabihin nito na sa Apostle Paul ay reputed the rights heritage na talagang idininay niya na ito. Ibig sabihin, hindi na siya umasa doon. The word repudiated there, meaning hindi na siya nagtiwala sa sarili niyang achievements, sa sarili niyang mabubuting gawa. Hindi siya nagtiwala doon. Marami kasi nagtitiwala sila sa kanilang mga religious achievements. Ang bait-bait ko, ganito ako, palasimba ako, kung ano-ano. Sabi niya, kaya sigurado naman mapupunta ako sa langit kasi mabait ako lagi ako sa church, lagi akong nagbibigay ng aking abuloy, lagi ganito. Pero si Apostle Paul, sabi niya, perfect siya kung sa pagsunod lamang ng mga religious ceremonies, religious law, lahat sinusunod niya. Pero ang sabi niya, hindi ito nagbigay kaluwalhatian sa Diyos. At alam niyong sabi niya, dumi lamang ang mga ito. Nawala po yun. And then, ano ang ganansya niya? Ano ang income? Diba? Kung may loss, may gain. Diba? Yung sa auditor, tinitignan niya tinitignan niya yung financial flow, yung asset, liabilities, equities, debit, credit. Sabi nga ng mga pilosopo, debit, credit equals
kupit. Wala yun. Okay. Di po ba? Ang hirap pong maging accountant, di ba? Talagang dapat, lalo na paggawa mo ng balance sheet, dapat talagang balance talaga. Di ba? Oo, talagang kahit na konting sintabo. Pero sa Apostle Paul, na-evaluate niya eh. Nakita niya na kailangang mga mayroong dapat i-liquidate. So nag-liquidate siya. Itong mga liquidate na ito ay tinatawag na liabilities. Okay? Hindi magagamit ito. Hindi makakatulong, hindi income. Okay? Kaya liabilities ang mga ito. Okay, tingnan naman natin ang income as an auditor. Ganun po ginawa ng Apostol Pablo. Okay, Paul lost his religion and reputation, but he gained more than he lost. Nawala nga ang mga yon, pero mayroon namang mas marami at mas magandang pumalit. Ano yon? Number 1, in verse 8, the knowledge of Christ. In verse 8, basahin natin. Okay, sundan nyo ako para matapos na po tayo. Sa verse 8, inari kong, ano sabi nyo, kalugihan ang lahat ng bagay. Kalugihan, maliwanag, no? Lugi. Okay. Ang lahat ng bagay, ano sinasabi niyang kalugihan yon? Yung sinabi niya sa verse 4 to 6. Maliwanag po, di ba? Kalugihan. Inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ano yon? Una, ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Hindi baling nawala niya yon. Meron na pumalit. The knowledge of Christ. When Paul trusted, he lost his self-righteousness, our righteousness. He gained the righteousness of Christ. The technical term used yung he gained the righteousness of Christ ay the word imputation. It means to put into new account. Diba, i-enter mo siya sa aklat mo, di ba? Sa entry. Ayan. Righteousness, faith righteousness in Christ. Entry sa kanyang book of life, sa kanyang buhay. Okay. Nung tignan na Apostol Pablo, Paul look into his account, sabi nga natin, ulitin ko ulit, and discover that he is spiritually bankrupt. He look Christ's account. He saw that it was perfect. Kaya nung ginawa niya, nagtiwala siya kay Kristo. And when he trusted Christ, when Paul trusted Christ, he saw God put Christ's righteousness into his own account. Talagang nung magtiwala siya, yung katuwiran ni Kristo ay inilagay niya sa buhay ni Pablo. Nailagay sa buhay ni Pablo yung righteousness. Hindi niya yung sarili niya ng katuwiran, pero yung katuwiran na ni Kristo ang pumasok sa kanya. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga po ang isang tao nang tanggapin niya si Kristo Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay. Siya po ang katuwiran, the righteousness of Christ was imputed to his life. Kaya tama yung sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. The old things there is your work righteousness, your self-righteousness. Behold, they become new. Why? Because Christ is in you. There is a new account in your life. Amen. Kaya binago ng buhay mo, mayroon ka ng righteousness. Kaya nga po, napakaganda. Nung ikaw ay born again, nung ikaw ay magtiwala kay Kristo, ang gusto mo nalang gawin ay mapapurihan, masamba ang Diyos at nababago ang buhay. Tama yung awit natin. Binabago tayo ng Diyos araw-araw. Amen. Binabago mo ako araw-araw. Kaya nga po yung awit ko kanina, you know nothing until you know the love of God. Kaya makikita na, more than he discovered, ang na-discover pa niya, that his sin had been put in Christ's account. Yung kasalanan niya na ilagay na sa account ni Kristo. Kinuha na ni Kristo. Pinalitan niya na yon ng katuwiran. Purihin po ang Panginoon. Kaya yung mga kasalanan natin, pinatawad, kinalimutan na ng Diyos. Bakit? Dahil sa righteousness of Christ that is imputed in us, shall we give glory to the Lord. Amen. Kaya napakaganda po, natignan natin yon.
And God promised that He would never write His sins and against Him anymore. Wala na. Na-erase na. Deleted na. Amen. Na-delete na. At hindi lang na-delete at nailakay sa recycle bin. Wala na rin sa recycle bin. Amen. Para pwede mong i-restore ulit. Ayan, di ba sa computer, pwede doon? I-delete mo. Pero pag gusto mong balikan, punta ka sa recycle bin. Ayan, makikita mo ulit. I-restore mo ulit. Pero yung kasalanan mo na pinatawad ng Diyos, kinalimutan niya na, hindi niya na i-restore pa sa'yo. Kinalimutan niya na, in-erase niya na. Purihin po ang Panginoon. Kaya tama, yung nasa Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to those who trusted the Lord. Amen? Napakaganda po, napakaganda. Sabi niya rito, at alam nyo yung knowledge dito, hindi lang informational knowledge. Hindi lang po informational knowledge, hindi lang po theoretical knowledge. Yung knowledge of Christ na sinasabi rito, hindi lang yung kilala. Kilala ko si Kristo, I studied about Him, I know Him. Pero yung tinatawag dito ng know, ulitin ko ulit, yung know rito is more on personal and experiential knowledge. Amen. Yung naranasan mo talaga siya, personally nakilala mo siya, alam mo siya dahil nararanasan mo pa siya araw-araw. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, one of my favorite verse of Apostle Paul na sinabi niya, I know whom I believe, and I am persuaded that He is able to hold what I have entrusted unto Him until that day. I know, sabi ng Apostol Pablo, kilala ko. Yung kilala doon, naranasan niya. Hindi lang niya kilala, pero naranasan niya. Alam niya kung sino ang Diyos, kung sino si Kristo sa kanya. Tanong, you're calling yourself as a Christian. Do you know Christ? Do you really know Christ? Are you really experiencing Christ to your life? Have you encountered Him in your life? And are you encountering Him daily in your life? Di po ba? Doon sa G12 may tinatawag na pre-encounter, encounter, post-encounter. Ang dami nilang mga inalalagay doon ng mga topic-topic, no? Pero isa lang po, araw-araw dapat ma-encounter mo si Jesus sa iyong buhay. Kaya nga maganda rin yung ginagawa ng mga unang nung bata-bata pa akong Christian, when I was young. Bata ko, nung mga teenager time ko, mga 20 below, Christ, inaalis ko yung Christ, tapos linalagyan ko ng acronym yung IEN. I am nothing without Christ. Totoo naman, Kristiyano tayo, Christ within us, it is in us, and because Christ is in us, we must experience Him. Amen? The knowledge that we have in Christ. Pangalawa, the righteousness of Christ. Okay. Yung righteousness, yun na-discuss na natin, di ba? Na-discuss na natin yung righteousness na ibigay na sa atin. So the knowledge of Christ, not only informative knowledge, but relational, personal, and experiential knowledge. The righteousness of Christ, in verse 9, verse 8 yung sinabi ko, verse 9, nandiyan na, verse 9. Isa-isahin natin. Okay, yung righteousness, nauna kong na-discuss bago ko binasa. Pero basahin pa rin natin para makita ninyo na talaga. At lubos na nag-iisa sa Kanya, hindi ko nahagad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos, batay sa pananampalataya. The righteousness that Paul has now is not by the law or by himself, but by faith. Nanggaling kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya. All our righteousness noon, na hindi pa tayo sumampalataya kay Kristo, ay wala pong kabuluhan yon. But when we trusted the Lord and the righteousness of Christ imputed to us, that counts. Amen?
Yun po. Kaya all the things that you are doing is righteousness by faith. Purihin po ang Panginoon. Now, and last, the fellowship of Christ in 10 to 11. Basahin natin sa 10 to 11 ulit. Okay, sundan niyo po ako. Ang tanging hangarin ko ngayon, okay, ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kanyang kapangyarihan, pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan, sa pag-asang ako'y muling bubuhayin. Now, tingnan nyo He want to have a fellowship. Yung fellowship is something in common from the Greek word koinonia. Bakit tayo nagkakaroon ng fellowship? Because we have the same purpose, the same goal. Di ba? Di ba? Yung nagkakape, we have a coffee fellowship. Bakit? Pareho kayong nagkakape. Sa Dasul nga, mayroong grupo doon ng mga pastors, kasama kami doon. Eating fellowship. Magsasama-sama kami kasi isang layunin, kakain. Di ba? Eating nga maganda. Walang maganda pag kasama ko yung mga taga-Dasul na pastor. So, shout out po sa mga taga-Dasul na pastor. Alam niyo po, pag nagsasama-sama kayo, doon lang, nagkukwentuhan lang. Walang debate kung anong mga doktrina doon. We just enjoy the fellowship, eating the food that is there and nagtatawanan. Para bang nagre-relax kami. Fellowship yun. Because we have something in common. Now, the fellowship of Christ, meaning, makiisa ka kay Kristo. Anong sinabi niya rito? Maliwanag yung sinabi niya sa 10. Ang tanging hangarin ni Apostol Pablo ay lubusang makilala si Kristo. How can you know Christ? You must have a fellowship with Him. Amen? O, di ba? Paano makikilala isang tao? Halimbawa, si Harvey, paano niya makikilala yung kaibigan niya na gusto niyang maging lifetime partner? Di ba? Kakaibigayin niya yan, di ba? Kikilalanin niya. Paano? Kailangang magkaroon siya ng friendship muna, di ba? O di ba magkakakilala sila, then the more that she know, the more she is in love. Ganun yun. Kaya nga po, si Apostol Pablo, he became a Christian was not the end. Hindi naging Kristiyano siya, tama na. It was a personal experience. Paul walked with Christ. Paul walked with Christ. Yung walk dito, nabuhay siya nakasama ni Kristo. Amen. Nabuhay siya nakasama ni Kristo. Kaya makikita natin dito na nabuhay siya nakasama ni Kristo, mga kapatid, ay maliwanag po na hindi lang siya sumunod kay Kristo, he prayed, obeyed His will, and sought to glorify His name. Glorify niya ang Panginoon. Talagang binulhati niyang Diyos sa kanyang buhay. Kahit sa mga persecution, kahit po pahirapan siya. That's why in verse 1, sabi niya, I have a fellowship with the gospel. In my suffering, hindi ko ino-consider na suffering ito. Itong chain, sabi niya, it is my chain. Itong tanikala ko kay Kristo ito. Purihin po ang Panginoon. Kahit sa paghihirap ni Kristo, nakikiisa siya. He has the fellowship with Christ. At sabi niya, ang tanging hangarin ko, napakaganda yung hangarin na Apostol Pablo. Ang tanging hangarin niya, sabi niya, verse 1. Okay. Tingnan niyo nga po yung verse 10. Ulitin natin. Ang tanging hangarin ko ay maranasan. Anong gusto niyo maranasan? Hindi lang makilala. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Okay, the power of the resurrection. Ang kanyang pagkabuhay na muli, makuha ang kanyang mga hirap, makihati sa kanyang hirap. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo sa 2 Timothy, chapter 2, sabi niya, if we suffer with Him, we will be glorified with Him. Purihin pong Panginoon. Kaya mga kapatid, if you have suffering, if you have persecution, if you have trials, nakikihati ka sa mga paghihirap ni Kristo, and then you will be glorified with Him.
Purihin po ang Panginoon. Kaya napakaganda po na as we grow in the knowledge of Christ and our experience to His power, we come under the attack of the enemy. Alalahanin natin ito Ito ang paalala po mga Kristiyano. Habang lumalago tayo, habang nakikilala natin si Kristo sa ating buhay, and as we walk in His power, the enemy will continually attack us. But praise God. Anong promise ng Panginoon? Anong promise niya? I am with you always. In Matthew chapter 28, verse 20. Ano pa? Mas magandang promise? Okay, huwag tayong umalis sa Philippians. Sabi ng Philippians, ni Pablo sabi niya, I can do all things through Christ who strengthened me. Siyang nag-i-strengthen sa atin. And because He strengthened us, and He died for us, anong sabi niya sa Romans chapter 8? We are more than conquerors. Kaya kaming mga kalalakihan sa firstborn, ang mga kalalakihan sa firstborn ay tinawag namin ang aming mga sarili na conquerors. Conquerors for Christ men's organization, because we are conquerors of Christ, for Christ. Amen? Kaya nga po kung titignan natin, it is also a practical event. Paul lived to Christ because he died to self and he took up his cross daily and followed Him. Alam niyo po, sabi ni Kristo noon sa kanyang mga may nagtanong, Panginoon, gusto kong sumunod sa inyo. Anong sabi niya? Take up thy cross and follow me. We have a cross in our daily life. And as we following Him, take up thy cross and follow me. Sabi ng Panginoon, take up thy cross and follow Christ. You have a fellowship with Christ. To have a fellowship, walk with Him. Okay. Mga kapatid, Paul gained far more than he lost. And he considered other things nothing but a garbage. Lahat, sabi niya, rumi. Rumi ang mga ito. Makamtan ko lamang si Kristo. He had joy because his life did not depend on the cheap things. Yung mga mumurahing bagay, hindi siya nagtiwala doon. Alam nyo, yung mga bagay-bagay sa mundong ito, mawawala rin yan, di ba? Naluluma lahat. O, anong yung iPhone? Noon, ano ang unang labas na iPhone? iPhone? Basta iPhone. iPhone. Tapos nagkaroon ng iPhone 11. Naluma ulit. Noon, yung cellphone, yung maliit na kon lang. Noon, pag may Nokia ka na 3010, wow, no, ganda na. Tapos, nagkaroon ng Android. Kinalimutan mo na si Juan. Lahat, naluluma. Pati nga mukha, naluluma. Diba? Naluluma, tumatanda. Yung maganda noon, yung flawless noon, ngayon ay kulubot na. So, ibig sabihin lahat po kumukupas sa mundong ito. Mga bagay-bagay na minsan pinagtitiwalaan natin. Yung mga sasakyan, nagde-deteriorate. Yung mga bahay na mga modelo, nawawala sa uso. Lahat, pati mga damit. Lahat po. Huwag tayong magdepende sa mga bagay-bagay sa mundong ito. But we must depend on the eternal values found in Christ. Eternal values. Yung walang hanggan. Kaya tama sa Apostol Pablo, ang Panginoon. Alam niyo kung nakay Kristo tayo, wala nang hahanapin pa. Amen? If you trusted the Lord, wala ka nang hahanapin pa. Because you are contented with Christ. Kontento ka kung anong mayroon sa'yo. Purihin po ang Panginoon. Amen? Kontento ka. Sabi, ganyan na lang bang buhay? Yes, I walk with the Lord. And that is contentment. Because I know everything will be provided by the Lord. Amen. Okay. People who live for things never really happy because they must constantly protect their treasure and worry less they will lose their value. Alam niyo yung mga maraming ari-arian, yung mga mayayaman,
Hindi naman talaga sila totoong masaya. Bakit? Iniisip nila paano protektahan yung kanilang mga kayamanan para hindi mawala. Oo. Kaya nga sabi nila, pwede kang bumili ng kama pero hindi mo mabili ang mahimbing na pagtulog. Di ba? Pwede, maganda yung kama mo pero hindi ka. Tignan ninyo, kakaiba, napakagandang example dyan. Si Daniel at saka si Darius. Si Darius, napakaganda yung kanyang kwarto. Hindi siya makatulog. Si Daniel, saan siya natulog? Sa panganib. Sinong kasama niya? Mga leon. May gwardiya pa siyang leon. Pero mahimbing siyang nakatulog. Kaya tama yung awit natin nung tayo nag-graduate ng School of Christ. Di ba? Yung isusuko ang lahat. Yung persistence sabi niya, ang buhay ko ay binago ng Panginoon, pinatawad niya ako sa aking nakaraan, sa lumiwanag sa puso kong madilim, sa panganib, buhay ko'y hinahawakan. Amen. Kaya maganda po, natignan natin, huwag tayong tumingin sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Kaya kung spiritual yung pananaw natin, we will look on things. Hindi ko sinasabing, huwag ka nang magkaroon ng cellphone na ganito, huwag ka nang magkaroon ng iPad, huwag ka nang magkaroon ng iPhone. Eh kung mayroong blessing, praise the Lord. Amen? Amen. Hindi ito ang buhay mo. Minsan, wala ka lang iPhone, ayaw mo nang mag-church. Hindi mo lang mahanap yung cellphone mo kung saan mo nilagay, ayaw mo nang mag-church. Minsan, mas mahalaga na yung cellphone mo na dala-dala mo kaysa Biblia mo. Then, dito rin yung Bible ko, pastor eh. Pero alam niyo po ba, na sana tignan natin, don't look on material things na siya nang aasahan mo. Let us be happy kung anong mayroon tayo. A believer with a spiritual mind, his treasure is in Christ. Yung treasure niya and can never be stolen and they never lose their value. Tama ang Panginoon nung sinabi niya sa Matthew chapter 5. Sabi niya, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, sa mundo, na kung saan ang magnanakaw at ang tinga, ang magnanakaw ay ninanakaw at ang tinga ay sinisira nito. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit na kailanman hindi mananakaw at di masisira. Amen. Let us look things in God's point of view. Tignan po natin ang mga bagay-bagay na para sa pananaw ng Diyos. Sa ngayon, evaluate your life. Kumusta ka? Anong priority mo sa buhay? Anong mahalaga sa iyo? What is your priority in life? Sana ang top priority mo is God. The center of your life is God. If God is the center of your life, wow, all things will follow. Hindi ka mamumroblema sa mga material na bagay. Bakit? Ang material na bagay ay maglilingkod lamang sa iyo. Hindi siya ang paglilingkuran mo. Purihin po ang Panginoon. So, sa gabi pong ito, righteousness in Christ is far better than our self-righteousness. A man with a spiritual mind, hindi siya magdidepende sa mga accomplishment niya. Christian, huwag tayong umasa sa mga mabubuting gawa natin. Umasa tayo sa katuwiran na ipinagkaloob sa atin ni Kristo. And let us live in accordance to the will of the Lord. Umupo ka sandali. It's a good time for you to become an accountant like Apostle Paul. Minsan naman, Kristiyano, umupo naman tayo. Evaluate the things that matter most of you. Ano ba talaga ang priority mo sa buhay? Young people, magandang may pangarap kayo. Magandang may mga gusto kayong marating. Ngunit huwag niyong kalilimutan ito. Kailangan yung pangarap
ay nakasentro ang Diyos sa mga pangarap mo. Amen. Your dreams will be fulfilled if you dream and walk with the Lord. Amen. The top priority, the center of your life is God. Sa mga nanonood po, let us evaluate our life. Ano ba ang prioridad natin? Dapat priority natin ang Panginoon. At hanggat hindi mo nakikilala ang Panginoon, you know nothing. Gaya ng inawit ko, even if you could own all the world, then it is money. Build a castle, you can have magandang bahay, magandang kotse, maraming pera sa bangko. If you have not, hindi mo nakilala si Kristo, kung wala si Kristo sa buhay mo, everything is futile, walang saysay. Mawawala ang lahat at hindi ka magkakaroon ng tunay na kagalakan. Even you achieve things in this world, maging sikat ka, fame, education, career, profession, without Christ in your life, you are empty-handed. May lunging sa puso mo until you know the love of God. Kahit marami kang kilala, you can call every name from A to Z. Sikat ka. Saan ka man pamunta, alam nila yung pangalan mo. Ngunit kung hindi mo kilala si Kristo, you are nothing. Tonight, let Christ be in your heart and you must trust God. Surrender your life to Him. Shall we sing a song? Isusuko ang lahat na koro as a response to the message. Hallelujah. Glory to your name. Kaya't maglilingkod, singing. Kaya't maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kanya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anuman ang iyong kalagayan, mamumuhay sa Kanyang kalooban. Muli po, kaya't maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kanya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anuman ang iyong kalagayan, mamumuhay sa Kanyang kalooban. Panginoon, salamat po sa napag-aral naming buhay ni Apostol Pablo. Yes, marami siyang mga accomplishment as a religious leader, as a teacher of the law. Wala pong may pipintas. Ngunit itong mga achievements na ito ay kinonsider niya itong mga basura, rumi lamang. Makamtan niya lamang ang pagkakilala sa inyo, ang katuwiran, the knowledge of you, the righteousness, your righteousness, O God, at saka yung fellowship niya sa inyo, Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo kami, O Lord, that we may know you more. Help us, O God, that we live by your righteousness. Help us, Lord, to have a fellowship with you, to walk with you, to pray, obey, O God, and live by your will. Dahil ipinangako mo, ikaw po ang nangako, Panginoon, at umibig ng tapat sa amin. Tulungan niyo kami, O Diyos, na maging sentro ka, pangunahin ka sa aming mga buhay. Isusuko namin ang lahat sa inyo, Panginoon.
Thank you very much for your message. Tinataas ko rin po bawat nanunood sa kanilang mga tahanan, saan mang dako, Panginoon, ng mundong ito na nakanunood ng aming live streaming midweek Bible study. We pray that you will bless them. We pray, O God, na sa bawat pagdalo po nila, lalo ka pong nilang nakikilala at lalo pong lumalalim ang kanilang relasyon sa inyo. And Lord, mararanasan kanila, they will experience more of you, O God. Hindi lang informative knowledge, but Lord, experiential and personal knowledge, mararanasan kanila sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord, for the message tonight. I pray kung mayroong mga may makaramdaman, pagalingin mo po sa kanilang mga karamdaman ngayon, in Jesus' name. Kung mayroon pong mga may problema, suliranin sa buhay na napakigat at parang hindi niya na alam kung anong kanyang gagawin, bigyan mo po siya ng wisdom, gabayan mo po, Panginoon. Kung mayroon pong mga estudyante na magkakaroon ng mga exams, we pray, O Lord, that give them the knowledge, the wisdom. Put into remembrance all the things that they have studied, O Lord. Ikaw pong tumulong sa kanila. Kung mayroon pong mga naghahanap ng trabaho, Panginoon, open privileges and opportunities to them, Panginoon, sa oras pong ito. Kung mayroon pong mga pamilya na mayroong mga problema, may kaguluhan sa loob ng tahanan, we pray that you will move in a mighty way. Thank you very much, O God. Salamat po. Buksan mo ang puso't isipan ng bawat isa sa amin. Answer all our prayers. We entrust to you our life. Dahil alam namin wala na pong ibang makakahawak nito kundi ikaw. Thank you for your message tonight. Lord, we are more than conquerors. And thank you for the righteousness that is imputed to us. Thank you in Jesus' name. Amen and amen and amen. God bless you. Magandang gabi po at sa Wednesday po ulit kasi naging Thursday kasi sa mga hindi inaasahang pangyayari ay na-postpone po ngayon. So sa Wednesday po ulit ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, and we will now go sa chapter 3 verse 12 to 17. Apostle Paul, we will learn from Apostle Paul as an athlete. Okay? At bago tayo magsara, we will give our offering to the Lord. Okay. Shall we sing a song? Tayo Ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya, kagalakan sa puso. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na magkaloob. Tanggapin mo po ang aming mga handog bilang matamis na samyo. At lahat po, Panginoon, nang nabigay, patuloy mong ibuhos ang pagpapala mo sa kanila. Thank you very much for the opportunity to worship you in giving. And Lord, bless this offering, magagamit po sa ikalalago ng iyong gawain. Salamat po at salamat po sa gabing ito. Patuloy kang mangusap sa amin. In Jesus' name, amen. Magandang gabi po sa ating lahat.